Bago po tayo manalangin, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sa Psalm chapter 95, verse 1 to 2, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation." And for chapter 100, verse 2 to 3, "Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs, and know that the Lord is good." And 118:24, "This is the day the Lord has made, let us rejoice and be glad in it." Amen. Tayo po ay manalangin. At tayo po ay lubos na manalangin sa ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon at sa oras na ito, Panginoon, na muli niyo po kaming dinako, Panginoon, sa panambahang ito. Lord, patuloy kami nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Lord God, Ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, sa amin. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na pagkaloob namin, Panginoon, ang aming buong puso sa pagsasamba, Panginoon. And we pray, Panginoon, Lord God, na bigyan mo po kami ng hungerness and compassion to serve you, Panginoon, and to worship you, Panginoon. Lord God, patuloy niyo pong hipuin ang puso namin, Panginoon. And hayaan mo po, Panginoon, Lord God, ano man nakikita mo, bigat, Panginoon, Lord God, at distractions, Panginoon, Lord God, ay tanggalin mo po ito, Panginoon. Bagkus ialay namin, Panginoon, sa iyo ng 100%, Panginoon, ang oras na ito para sa pagpupuri namin, Panginoon. And Lord God, hayaan mo rin po mga wala pa rito, Panginoon, Lord God. Dako mo po ang kanilang mga paa, Panginoon, at hayaan mo na makasama namin sila sa pagsasamba, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa buong gawain na ito para sa iyo, Panginoon, ay yung kadakilaan, Panginoon, Lord God. And Lord God, patuloy niyo po kami bigyan ng joyfulness, Panginoon, Lord God, and hungerness, Panginoon, sa iyong pagpupuri, Panginoon, Lord God. And we know, Panginoon, na kiniklaim na namin ang victory sa araw na ito, Panginoon. Bagamat mainit, Panginoon, Lord God, hindi po ito ang nagiging hindrance, Panginoon, Lord God, para patuloy ka namin purihin at dakilain, Panginoon, Lord God. And alam namin, Panginoon, na kasama ka namin sa panambahang ito, Panginoon. Sa'yo na po namin ang pinagkakaloob lahat, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na patuloy po kaming ginagabayan, Panginoon. Muli sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Ayan. So, pwede niyo pong kamayan ng inyong mga katabi. Sabi mo, pinagpalang araw o umaga po sa inyo. And since ngayon na lang ulit po tayo nagkakita-kita po, no? Ayan. Pwede niyo pong kamustahin. Ayan. Sabi niyo po, napakaganda mo ngayong araw na to, kapatid. Ayan. Nakaka-bless na kasama kita muli ngayong linggo na ito. Amen? So kung ready na po tayong magsama-samang magpuri sa Panginoon, palakpakan po natin ang ating Diyos na Lord at awitan po natin siya. Amen? Patuloy natin awitan ang ating Diyos na Lord. Huli ng pagkakataon, Panginoon, ang iyong gawa, Panginoon. Thank you.
sabing panalangin para sa aking Diyos.
basta pagmamahal, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Panginoon, ang nais ko, nagandahan mo at pamasan ang pag-ibig mo sa mundo. Kailanman di bababayaan sa iyong halaman. Ang tatagpuan sa iyong halaman. Mananatili sa iyong piling, sasambahin ka, sana akong piling. Mananatili sa iyong piling, nasumpungan ka, sana akong may kalinga sa bilang ko, hindi babago ang dugo. Salita mo'y pangalawakan sa iyong laman. Magtatapuan sa iyong hayaan mo pa rin ang Lord, napatuloy ka namin sa dahil Panginoon. Ang pagpuli ko ay galing sa'yo, sa'yo lamang iniaalay ang Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuli ko
Manatili pong lahat na nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ayan, ang ating pong scripture reading ay hapon sa Gawa, chapter 16, verse 31 to 36. Sabay-sabay po nating basahin. Sumagot naman sila, "Sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buong sambayanan. Pagkatapos sila ay sinama niya sa kanyang tahanan, ipinaghanda ng pagkain, masayang-masayang ang bantay at ang kanyang buong sambayanan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, kung paanong nag-desire, Lord, ang iyong alipin, Panginoon, na bantay, which is the jailer, O God, na na-encounter, Panginoon, ni Apostol Pablo, maging ni Silas, O God, nang sila ay nakakulong, Panginoon, bagamat, Lord, dumaranas sila ng pagsubok, Panginoon, they still worship you, O God. They still choose to worship you in the Spirit and the truth, O God. And Lord, your miracle follows, O God. And we believe, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God, kung sino man ang manampalataya sa iyo, Panginoon, maging ang sambayanan, Panginoon, ang buong sambayanan, O God, ay maliligtas. Sapagkat ikaw ang Diyos na nangako, tapat ka, Panginoon. Kaya kami ay buong pusong nananampalataya sa iyo na hindi lamang, Panginoon, sa amin, Lord, kundi, Lord, maging sa sambayanan namin, Panginoon, makikilala ka nila. Sila ay mananampalataya sa iyo, Panginoon, maniniwala na ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Ama, dalangin ko nawa, Panginoon, alisin mo anumang pag-aalinlangan sa puso ng iyong mga anak at patuloy na palitan ng puso na handang magtiwala sa iyo, handang sumunod sa iyo, Panginoong Hesukristo, sapagkat mabuti ka sa lahat ng panahon, Panginoon. And Lord, dalangin ko nawa, pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita. Ikaw ang siyang mangusap sa amin, Panginoon. Anuman ang kahinaan ng aming pisikal na pangangatawan, patuloy mong palakasin ang aming espiritu, Panginoon, upang kami, O God, ay patuloy na makasunod ayon sa iyong kalooban. And we pray, O God, anuman, Lord, yung mga karamdaman namin, we pray for the healing in the name of Jesus, according to our faith to you, O Lord Jesus, dahil alam namin, you are the God of healer, O God. Kaya naman, Panginoon, heal us in the name of
your word, as we dig deeper your words, O God, open our hearts, our minds, Lord, simula sa bata hanggang sa matanda, Panginoon, maunawaan ang iyong mga salita. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa Book of Acts. Ayan, so yung mga bata po dun po sa labas, meron po tayong kids ministry sa kubo. Ayan, mga ate, pakiguide na lamang po. So, ayan. Yung mga nasa likod, pwede pong magtungo sa harap para yung mga huling darating po sa likod na uupo. So, ayan, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Panginoon. Ayan, God is good sa lahat ng panahon. Alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos natin sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen po? So, ating lang pong balik tanawin pa ang ating topic last week, which is the Acts chapter 15. So, alam naman natin kung ano po ang nangyari dyan. And nagkaroon po ng pagtatalo. Ito po yung inside the church na kung saan nasa Antioch. And we believe that the Lord is working upon Gentiles. Amen? And even hindi lamang sa panahon na yon, hanggang sa panahon natin kumikilos ang Diyos. Amen po? Nagkaroon po ng pagtatalo sa pagitan ng mga Hudyo na kung saan bumisita doon sa lugar na kung saan nandun si Apostol Pablo at si Bernabe. Ano po yung naging issue nila? Na ang maliligtas daw po kapag sila ay nagpatuli. So, isa po ang pagtutulis, and ito po yung pinag-aralan natin last week, that this is a ceremonial na kung saan kinaugalian ng mga Hudyo na dapat pong tuliin 8 years old pa lang o pagpapasok pa lang sa Judaismo, kailangan itong tuliin. At ito'y na-apply nila maging sa Kristyanismo. Pero sa panahon natin, ito po'y hindi na big deal. Amen po ba? And sabi dito, nagkaroon ng matinding, hindi lang pagtatalo, kundi matinding pagtatalo sa pagitan ng apostol at ni Apostol Pablo at ang mga taga-Judea o mga taga-Jerusalem. Kaya ito'y napagdesisyonan nilang isang guni. Kaya naman, yung dispute inside the church, nagkaroon po ng council meeting, isinangguni nila ito sa mga matatanda ng iglesia at maging sa mga apostol. Na kung saan si Apostol Pedro ay nagpahayag patungkol sa pahayag sa kanya ng Panginoon patungkol sa mga Hentil. Na ang mga Hentil, nag-start yan sa Acts 13 na kung saan ang sambayanan ni Cornelius at hindi lang si Cornelius, maging ang sambayanan niya ay naligtas. Ang nakakatuwa po dito sa Book of Acts, no, isa lang talaga ang mananampalataya. Ito po yung mananampalataya not only by confessing Jesus as a Lord and Savior, but believing also sa kanilang puso, buong-buo. At doon po yung pangako ng Diyos. Maging ang sambayanan ay maliligtas. Kaya naman kung makikita ninyo, ilang beses po, no? Simula pa lang kay Cornelius, siya ay nanampalataya. Maging ang sambayanan niya ay nanampalataya. Ganon din po ang mangyayari dito sa ating pag-aaralan sa Acts chapter 16. And sabi dito, alam natin na yung pahayag kay Pedro sa Acts chapter 13, na which is ang bayanan ni Cornelius. Kaya naman, ito yung conclusion ni Santiago, which is si Santiago po, siya po ay bishop, kung tawagin po sa siya po ay bishop at half-brother ni Jesus na nagbigay ng pasya. Last week sabi ko 5, and when I was studying again, ito po'y 4 lamang po pala ang nabanggit dito. Una, ito yung kanilang dapat panatilihin para yung samahan ng mga Hudyo at mga Hintil ay hindi magkaroon ng division at dapat respetuhin ng mga Hintil ito. Ano po yung una? Huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, huwag makikiapid. Pangatlo, huwag kakain ng hayop na binigti
sabi dito. And para ito ay malesen po yung mga burdens ng Gentiles, na kung saan doon sa Torah o yung tinatawag natin na law ni Moses, na yun po yung sinusunod ng mga Hudyo. Kaya naman, sumulat po sila at ito'y pinadala sa mga kasama ni Bernabe at ni Pablo papunta doon sa Antioquia. And hindi lamang iyon, meron pa silang dalawang isinama, which is si Prophet Judas and Silas. They are the prophet, pag sinabing prophet, the messenger of God's word. So, lastly, in our latter part na pinag-aralan po, yung pathways o paghihiwalay po ni Apostol Pablo at ni Bernabe, na kung saan nagkaroon din po sila ng matinding pagtatalo dahil kay John Mark, o yung tinatawag nating Marcos, the disciple of Peter, na may akda ng Book of Mark. So sabi dito, dahil nga po ay si Bernabe ay pinsan niya itong si Marcos, nais niya pa rin hikayatin, bagamat si Marcos ay nagdesisyon na hindi sumama sa mission or ministry ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa mga Hintil. Pero ito'y nakita natin na itong way na ito, hindi lamang para, alam niyo po ba, yung kalooban ng Lord, napakaganda, no? Kung titingnan natin, yung pagtatalo nila is, in our human nature, matindi, di po ba? Yung magkakaroon ng division, pero kung makikita natin, the Lord is working sa pamamagitan ni Bernabe to encourage the weak faith of Mark. Di po ba? Minsan ganun tayo. Akala natin yung kapatiran natin na dumistansya ay tiwalag na, tumalikod na. Hindi po. Sometimes, kailangan lang po ng isang taong maglalakas ng loob para kausapin siya at samahan siya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw yun. O marahil ikaw yun. Amen? So, ganoon din po ang ginawa ni Bernabe. At itong si Pablo na to, instead na si Barnabas, dahil nga nagkaroon sila ng pagtatalo, ang sinama niya po ay si Silas. And ito'y pangalawa na, papasok na tayo dito sa second missionary ng ating Apostol Pablo. Kasi hindi naman po masama yung intensyon ni Pablo. Ang kanyang intensyon ay balikan muli ang kanyang naikutan at mas malawak pa na pagpapahayag ng salita ng Lord. Na which is sa kaisipan ni John Mark, ito po'y mahirap. Hindi lang talagang literal na mahirap, talagang sobrang hirap. Amen po? Kasi kung titignan mo, nakulong na, pinagbabato na sila. Sino ba naman ang tao na ipopronta niya yung kanyang buhay para sa gawain? Pero ito hindi basta-bastang gawain, para sa gawain ng Panginoon. Amen? Dito sa atin ngayon, mainitan lang, no? Parang hirap nang pumunta. Pero the Lord is good. Amen? Actually, ito'y i-open ko na, no? Lately po, siguro magto 2 weeks na may nararamdaman talaga ako. At kung mapapansin ninyo, hirap talaga akong magsalita. And hindi ko alam, umamanhid po kasi talaga yung dito ko. And in Jesus' name, alam ko, pagagalingin to ng Panginoon. Pero the Lord is really good because I still have voice to speak. Amen? But then, syempre, yung human nature natin may limitasyon. Amen po ba? And praise God for all of you kasi alam ko, yung ministry na pinagkaloob sa akin ng Panginoon ay mas gumagaan. Amen po ba? And yung theology natin, I believe that God is working upon your lives. Not only with the knowledge of God, but also equipping each and every one of us na magamit ng Panginoon. Amen po ba? And I asked one of our brethren kung actually hindi ko alam kung 2 weeks lang kasi bala kong ipa-surgery, hindi ko alam kung sa ngipin ko po ba. Pero hindi ko alam kung sa voice ko ba kasi minsan malakas or nababanat siya. So kailangan ko talaga ng check-up. So, I decided na magpa-check na po. So, whatever it is na kalabasan o ano man yung maging resulta, kasi manid na siyang gantenga. And meron na akong difficulty na magganito, talagang masakit na siya. So, iniinda ko yan ilang weeks na.
good. Hindi ito maadlangan na hindi ako makapaglingkod sa Panginoon. Amen po? Because my desire is not, hindi lang sa atin. Hindi to please the people, but to please the Lord. Amen? Because alam ko yung buhay ko dito sa Panginoon na to. Simula nung nakakilala ko hanggang ngayon at hanggang sa susunod, hanggang sa dumating yung time na kunin ako ng Lord, ito'y sa Kanya. At hindi ko ipagkakait sa Kanya. Amen po ba? Kaya naman, patuloy po natin, no? Nakikita ko lang din na napakabuti ng Lord, maging yung hirap na pinagdaraanan ni Pablo sa kanyang ministry, kahit nasa bingid siya ng kamatayan, hindi siya tumitigil. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. And his encouragement to remain faithful in the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, manatiling tapat sa Panginoon. Yun yung kanyang paulit-ulit na sinasabi sa mga lingkod o na nakakakilala sa mga new believers ng ating Panginoon. Kaya naman po, dito na po tayo sa chapter 16, which is the second missionary journey. Ito po yung nag-start yung second missionary journey ni Apostol Pablo. Kasama na si Silas or si Silas sa Tagalog. Advancing the mission and adding Timothy doon sa mission ng Lord kay Pablo. And the divine redirection and the Macedonian call. The first European converts in Philippi and the imprisonment and the jailer. So pag-aralan po natin yan. Isa-isahin po natin. So dito, in Acts chapter 16, i-sum up natin, no? Mabilisan sum up. Dito natin makikita, sabi ko nga kanina, yung second missionary journey ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Entering the Europe. So from Asia Minor, malaki po pala talaga, no? So tinitingnan ko, ganun ba kalawak yung Asia na yan? Talagang napakalawak. At 3% po niyan ay papunta na sa Europa. So tingnan natin, sabi dito, the Macedonian call and the imprisonment of Philippi. The chapter showcase divine direction. Kung saan, alam mo po ba, si Apostol Pablo, lagi po siyang alam mo yun, yung nakanaig sa ating Panginoon para malaman niya kung dinedirect siya ng Panginoon. And sabi dito, this is the divine direction ng Panginoon, conversion of Lydia. So mapapakilala natin dito mamaya si Lydia, isang babaeng mananampalataya na taga Pilipos o taga Pilipian. So originally she is from Thyatira. So sabi dito, and the jailer Pilipian, and yung testimony ng joy kahit mahirap doon sa kulungan nila Apostol Pablo, dahil sila po'y nakulong dyan, pag-aaralan natin yan. So sabi dito, the chronicles by both tell sheep, o yung sabi dito yung transition sa pinakamahirap from the early church mission as the gospel moves from Asia Minor into Europe. So papasok na sila ngayon sa Europe, which is tinatawag natin ngayon modern day Turkey and Greece. So papasok na po sila dyan. Marked by divine redirection. Sino nag-lead sa kanila? Hindi yung sarili nila, kundi ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ang Panginoon. Social breakthroughs and miraculous deliverance. Itong chapter na to, ni-reveal how the Holy Spirit sovereignly guided Paul sa kanyang second missionary journey through both closed doors. Kasi may isinarang pinto eh. Ano ba yung sinarang pinto? Yung kanilang pagsasama ni Bernabe. Pero hindi matatapos doon. Even, alam niyo po ba si Apostol Pablo, kahit ganun siya, his heart is full of forgiveness and grace ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, full of grace. And yung pagsasarado ng pinto and an unexpected open hearts, yung pagbubukas ng puso ng mga tao and ng Panginoon doon sa puso ng mga tao. Kasi dyan, yung pagkakilala ni Lydia, sinabi po dyan na ang Diyos ang nagbukas ng kanyang puso. Kaya yung sinabi dito, oh
is the miracle of preaching the good news. Amen po ba? So, pag-aralan po natin, simulan po natin. Sabi dito, sumama si Timoteo. Ating Timothy, so sabi dito, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at Lystra, which is napuntahan niya na. Pinuntahan niya po uli. Sabi dito, may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama na may isang Griego. Mataas ang pagtingin ng mga kapatid sa Lystra at sa Iconio kay Timoteo. So, sino ba tong si Timoteo na to? Who is Timothy? He was from Lystra o yung tinatawag natin ngayong modern day Turkey. And yung kanyang nanay, hindi nabanggit yung kanyang grandma, no? Pero yung nanay niya at ang kanyang lola ay bunga po ng first missionary journey ni Apostol Pablo doon sa Lystra. Kasi bumalik lang siya ulit, hindi po ba? Kaya naman, pero nung bata pa lang si Apostol Timoteo or si Timothy, siya po ay tinuturuan na ng kanyang mga magulang patungkol sa scripture. Kaya sabi mo sa katabi mo, napakahalaga na habang bata pa lang, binubuksan na sila sa salita ng Lord. Amen? Hindi yung nasa matanda na sila, meron na silang sariling standard, meron na silang sariling prinsipyo na hirap na sa kanilang itanim ang salita ng Lord. Pero once na yung bata ay tinaniman mo ng salita ng Diyos, hanggang paglaki niyan, hindi yun hiwalay sa kanya. Amen po ba? So sabi po dito, bata pa lang si Timoteo, ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 13 to 14, bata pa lang si Timoteo, siya po ay tinuruan na ng kanyang magulang or nanay na si Eunice at ang kanyang lola na si Luis. Which is, they are devoted leaders of Jewish, mga babae. And sabi dito, sa 1 Timothy chapter 5 na doon nabanggit po yung pangalan ng nanay at lola ni Timoteo. 1 Timothy chapter 1 verse 5. And yung papa naman ni Timoteo o yung kanyang ama ay isang Greek Gentile. Which is, sinabi hindi nabanggit dito mananampalataya. But the scholars believe that he is unbeliever. Unbeliever po yung tatay. But then, sabi dito, kaya naman, so basahin po natin, tuloy natin, ibig isama ni Apostol Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito, alang-alang sa mga Hudyo sa lungsod na iyon. Again, in chapter 15, not necessarily na dapat tuliin ng mga hintil, pero in respect dun sa mga Hudyo, hindi po dahil para maligtas in respect dun sa mga Hudyo, tinuli po si Apostol Timoteo or si Timothy. Sabi dito, dahil alam nilang lahat na ang kanyang ama ay isang Griego, which is Gentile. Di po ba? O, Gentile pala di dapat hindi na dapat tuliin. Pero hindi po, in respect, dahil alam ni Pablo, ito'y magiging hindrance sa ministry ni Timoteo kapag hindi siya tinuli at isasama ni Apostol Pablo. And sabi dito, sa bawat lungsod na kanilang dalawin, pinapaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem. At inuutos na sundin iyon. Ito yung kagandahan, no? Hindi lamang sila nagpipreach, pero sila po ay kabahagi. Nakikiisa sila. Sabi mo sa katabi mo, nakikiisa sila. Anumang ipagpasya ng mga apostol, kanilang ibinabahagi ito sa iglesia. Amen po? And sabi po dito, kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng mga iglesia at araw-araw ay nadadagdagan ang kanilang bilang. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw. Diba ganun kagaling kapag ang Panginoon, kapag we are preaching the good news. And makikita po yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. Na which is yung po yung winawasak ni Satanas.
yung pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kaya naman, kung may maliit na sigalot o may malaking sigalot, ito po'y ina-address nila kagad. Amen po ba? Para hindi mag-cause ng division. At sumunod po, sabi po dito, ayan, sabi po sa footnotes, yung Gawa chapter 16 verse 8, verse 6, ayan, basahin po na natin. Sapagkat pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na mangaral sa lalawigan ng Asya. Hindi po sinabi dito sa paanong paraan. Maraming ang nagsasabi marahil sa panaginip o may nagsabi or nagkaisa sila, but they know, Paul, alam ni Pablo na siya po ay nililid ng Holy Spirit. Amen po ba? And sabi dito, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galatia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, papasok na sana sila sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. We do not know sa paanong paraan. Marahil, nagkaroon ng unexpected na pangyayari. O marahil sa pangitain, hindi nabanggit dito at hindi klaro at hindi sinabi kung sa paanong paraan. But we all know that they are led, they are led by the Holy Spirit. Amen? Nililid sila ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus. Kaya, sabi dito, dumaan sila sa Mysia at nagpunta sa Troas. Kaya nagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaki na taga Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Bumarito kayo sa Macedonia. At ito naman, kung nakikita natin dito, ito'y pangitain kay Pablo. Ano yung pangitain kay Pablo? Na mayroong isang nakatayong lalaki na taga Macedonia at nakikiusap sa kanyang pumarito sa lugar ng Macedonia at tulungan sila. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Ito pala yung kalooban ng Lord. Kaya pala sila hinahadlangan papunta sa may Bithynia. Kaya nung dumaan ulit sila sa Mysia, napunta sila sa Troas hanggang sa nagkaroon ng pangitain sino? Si Apostol Pablo. And na kung saan ililid sila patungo sa Macedonia. And kung makikita natin yung Macedonia po, that is a region. Region po iyan. And sabi dito, pagkatapos ng pangitaing ito, gumayak sila at direkta silang pumunta sa Macedonia. Ayan, kung makikita natin, so yung Asia po, sabi dito, malaki siya, malaking part siya. And nang panahong iyon, ang Asia, na tinutukoy ng isang lalawigan ng Imperyong Romano. So, ibig sabihin, they are under of Roman Empire. So, malaking bahagi ng lugar na ito ay sakop ng bansang Turkey. Kaya doon po nilid ang ating Apostol Pablo. Ayan, kung makikita ninyo yung missionary journey ni Apostol Pablo, no? Papuntang, paikot dito at babalik siya ulit doon sa Judea. So, tingnan natin. Mula sa Troas, ayan, tuloy-tuloy kaming naglayag papunta sa Samotrasya at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman roon, nagpunta kami sa Pilipos, isang pangunahing lungsod na sakop ng Romano sa dakong iyon ng Macedonia. And the Pilipos po, isa siyang city sa loob ng malaking region ng Macedonia. Ulitin ko, yung Macedonia, sa loob niya, nandyan yung Pilipos. Di po ba? So sabi dito, ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa babaeng nagkakatipon doon. Sa kabilang sa mga nakikinig ang sumasamba sa Diyos ng
nagngangalang Lydia na taga Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon, ito yung sinasabi ko kanina, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip upang kanyang pakinggan ang ipinangangaral ni Pablo. Ang Diyos ang nagbubukas ng isip upang ang tao ay makapakinig sa ipinapangaral na salita ng Lord. Amen? We cannot open the mind of people. Sabi mo sa tabi mo, hindi mo kaya. Pero ang Diyos kaya niya. Amen? Tagal-tagal ko lang nag-share, ba't di pa rin siya nabubuksan? Hindi sa lakas natin. Sabi mo sa katayo, hindi sa lakas mo. Kundi sa tulong ng banal na Espiritu na siyang nagbubukas ng isip ng tao, katulad kay Lydia. Sabi dito, nagpabautismo siya at ang kanya, ito yung maganda. Lagi sinasabi, no, laging kasama ang buong sambayanan. Sabi dito, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya sapagkat kaya't hindi namin napahindian. So namin. So ibig sabihin, kasama si Lucas. Okay? So, even in the book, nakita ko, si Lucas yung nagsulat. So, ibig sabihin, si Lucas ay kasama sa second missionary journey ni Apostol Pablo. So, sabi dito, kaya't hindi namin napahindian. So, napaka-importante po nito. Sabi dito, yung Philippus po, it is a Roman colony. Unang-una, first Christian church in Europe located in Asia, northeastern Macedonia, o yung tinatawag nating Greece, modern day ngayon. Sino ba itong si Lydia na taga Tiatira? Na siya po ay taga western, kung ang Philippus ay, Philippi ay nasa northeastern ng Macedonia, ito namang Tiatira ay nasa western Turkey. Formerly, ito po'y probinsya ng Asia. Ay sabi ko kanina, 97% ng Turkey is nasa Asia. And 3% ay nasa Europe, bahagi na ng Europa. So sabi dito, siya po ay hintil, si Lydia ay hintil na kung saan sumusunod sa mga tinuturo ng mga Hudyo, pero hindi pa siya fully converted sa Judaismo. And siya po ay nabanggit dito na babae, na businesswoman, na dealer siya ng purple cloth. Pag sinabing po purple cloth, ito po yung luxury product. Luxury product po yan, typically associated with the royalty. Yung sinusuot ng mga mayayaman. Kaya naman, kung i-imagine natin, si Lydia ay mayaman. Okay? Siya po ay businesswoman na mayaman. And ayon din sa pag-aaral ko, na ito pong si Lydia ay sinuportahan niya po regarding financial resources si Apostol Pablo. And nag-provide siya ng financial support kay Pablo dahil nga sabihin natin na mayaman itong si Lydia. And her life, binigay niya sa Panginoon through the ministry of giving. Pero hindi siya nabanggit dyan, no? Pero maraming mga nag-aaral na ito pong si Lydia. Kasi saan naman ba kukuha si Apostol Pablo ng kanyang resources sa ministry? But the Lord provides. And isa ito si Lydia sa ginamit. At makita natin dito, nag-insist pa siya, no? Kung tinuturing niyo akong lingkod ng Lord, pumunta kayo, alam mo yung hospitality, yung kanyang puso na anyayahan ang mga apostol sa kanyang tahanan. Mahirap, ano po yun? Mahirap yun. Sabi mo sa katabi mo, mahirap yun. Newly convert, tas aanyayahan mo, pero the Lord is good. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is good. Mabuti ang Panginoon. And kaya sabi dito sa sumunod, hindi siya napahindian nila Apostol Pablo.
working in the region, doon sa loob na Macedonia. And tingnan naman natin yung isang business kuno. Tingnan natin, may business kuno dito. Tingnan naman natin itong sumunod. Isang araw, nang kami papunta na sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya ay nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo. Marami to masters. Kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. So ito namang business ng mga master ng isang babae na sinapian ng masamang espiritu para makapanghula. So again, para makapanghula. Sabi mo sa katan mo, ang mga manghuhula, hindi lahat galing sa Diyos. Amen? Kasi iba dyan talaga sinasaliban ng espiritu para makapanghula kung ano ang mangyayari. So sabi dito, at kung ano yung nakikita nila. Sabi dito, sinusundan niya kami ni na Pablo. Sabi niya nagsasalita, si Lucas. Sinundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Wala namang mali sa sinabi nitong manghuhulang batang babae. Batang babae po yan. Kahit sa translation, the girl, hindi woman. So the girl po ang sinabi dito. Itong batang babae ito, wala namang mali sa sinabi niya. Pero bakit nainis si Apostol Pablo? Kasi marahil itong babae, marahil itong babae maging hadlang sa ministeryo ng Panginoon. Di po ba? Pero ano yung sinisigaw niya? Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos, kilala niya. Pero anong ginawa ng mga tao doon? Pinalayas sila Apostol Pablo. Hindi lang pinalayas, pinapunta sila sa public execution na kung saan pinagbabato. Sila Apostol Pablo, pinaghahagupit ng nakahubad. Ito yung ginawa. Ano ang nagagawa ng pera sa tao? Ito ba'y katulad ni Lydia nang nakapakinig ng salita ng Diyos at nais gamitin ang kanyang sources or resources na in the first place, alam niyang galing sa Diyos. Amen? Upang tulungan ang mga apostol sa kanilang ministry. Or, itong mga masters na kung saan yung isang aliping babae na dapat ng lalaya at nakalaya, pinalaya, kasi dahil dito, sabi dito, marami ng araw na ginagawa niya yung hindi isang beses. Paulit-ulit na sinasabi na sinasabihan na batang babae na nakapanghuhula na galing sila sa kataas-taasang Diyos. Sila'y mga lingkod at nagpapahayag kung paano maliligtas. Doon na mismo sa nanguhula. Di po ba? Pero nung ginawa, hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan at doon din lumabas ang masamang Espiritu. Ano nangyari? Nawala ang kinabuhayan. Nawala ang hanap buhay ng mga masters o yung mga amo ng batang alipin. Kaya naman, sabi dito sa sumunod, nang makita ng mga amo ang bata na nawala na sa kanila, nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila si Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasan at iniharap sa may kapangyarihan. Iniharap nila sila ng mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang tinuturo nila. Pero kung titingnan
tingnan mo, in respect, tinuli pa nila si Timoteo para sa respeto sa kinaugalian nila. Tapos paparatangan nagtuturo ng mali. Nagsalib ang mga tao. Kasi gano'n talaga eh. Public, ayan yung nagagawa ng public execution. Di ba ba? Dadaling ka sa liwasan, paparatangan ka, at yung, even yung mga taong walang alam, nakikisali. Ganon po yung kanilang ginagawa. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinaghahagupit. Imagine, may mga sugat na, pero anong response? Ito yung kagandahan, no? But if we are filled by the Holy Spirit, hindi mararamdaman yung remorse. Hindi mo mararamdaman yung pighati sa kabila ng sakripisyong pinagdaraanan. Amen? So sabi dito, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, di lang isang beses, paulit-ulit na pinahugupit sina Pablo at Silas, maging si Lucas. Sila'y binabilanggo at pinagbantayang mabuti. Ipinasok sila ng mga bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay sa kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Imagine, no? Nakaposas ka na, talagang hindi ka makakatakas. Meron ka pang troso sa paa. Imagine, nakalak pa yung paa mo ng may kahoy. Ganun po kahirap yung ministry ni Apostol Pablo. Kaya, i-compare sa paghihirap ko, wala. Compare sa paghihirap natin, wala. But the heart of Paul, ano nangyari? Sabi dito sa sumunod. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin. Instead, di ba, punong-puno ka na ng sugat na pwedeng mag-cause sa'yo ng pighati or remorse. O yung grievous ng puso o pananakit, di po ba? Ganun tayo pag may nararamdaman. Pero anong ginawa nila? Nanalangin at umawit ng himno sa Diyos at nakikinig nawa ng ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag sa tanikala ang lahat ng bilanggo. Nagising ang mga bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang pinto, inaakala niyang nakatakas sa mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Bakit? Bakit siya magpapakamatay? Siyempre, sa takot niya na kung makatakas yun, papatayin din siya. Di po ba? I-execute din siya. Kasi hindi niya nagawa o naganapan yung kanyang tungkulin. Kaya gagawin niya, papakamatay siya. And sabi dito, ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Nakita mo? Kung gaanong katapat sa pananampalataya sila Apostol Pablo at Silas, mas sinihigitan ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kung gaano ka katapat sa Diyos, mas sinihigitan ng Diyos. Amen? By influencing others, by yung conversion ng mga hindi mananampalataya na nakakakita at nai-encounter nila Pablo at Silas. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Amen po ba? Kaya naman sabi dito, sila ay niligtas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po yung dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayanan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila. So kung titignan mo dito, hindi natapos doon na sumampalataya ka, kundi inihayag pa rin ni na Apostol Pablo ang salita ng Diyos.
Diyos at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Hinugasan niya yung sugat. Nino? Nila Apostol Pablo, dahil galing pa lang sila sa dun sa public execution. Na kahit may sugat sila, nanalangin sila, sabi mo sa katabi mo, hindi karamdaman ang magiging hadlang upang ikaw ay manalangin. Amen? Hindi ka pwedeng hadlangan ng karamdaman mo para manalangin sa Diyos, para sumamba sa Diyos, para magpuri sa Diyos. Walang makakahadlang sa totoong lingkod ng Diyos kung siya ay talagang totoong tapat at tapat sa Diyos. Amen? Tapat. Alam ng Diyos yung puso eh. Na kahit dumaranas ng suffering, they are willing to worship the Lord. Amen? Are we willing to worship the Lord? Willing pa rin ba tayo itaas yung kamay natin kahit sobrang bigat ng pasanin natin? Amen? Are we willing to humble down and pray to God kahit mahirap? That very act na naginawa nila Apostol Pablo, di nila alam. Yung mga taong nakakakita sa kanila, kung gaano sila ka-faithful sa Lord, hindi nila alam kumikilos ang Lord. Di po ba? Sabi mo sa tabi mo, magpatuloy ka. Manatili kang tapat. Tapat sa Diyos. Kasi time will come, yung ginagawa natin, na hindi para sa sarili natin ha, yung ginagawa nating sakripisyo para sa Diyos, magbubunga iyan. Amen? Sabi mo sa katabi, magbubunga yan. Amen. Kinaumagahan, sabi dito, pagkatapos sila'y sinama niya sa kanyang tahanan, pinaganda ng pagkain. Masayang-masayang bantay at ang kanyang buong sambayanan. That is the joy of yung totoong ma-receive mo yung salita ng Diyos. Yung totoong makilala mo ang Panginoon. Yung totoong sumampalataya ka sa Lord. Yung kagalakan. Sabi mo sa katabi, yung kagalakan. Yung kagalakan na kaakibat ng pagsunod sa Diyos. Amen po ba? Ayun po yung nangyari dito sa jailer na ito at sa kanyang sambayanan. Sapagkat sila'y sumampalataya. Because the source of our joy, hindi natin matatagpuan dito sa mundo, kundi kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, kay Kristo, matatagpuan ang kagalakan. Amen? And sabi dito, kinaumagahan, inutusan ng mga pinuno ng lungsod ng kawal na palayain sina Pablo at Silas. Kaya't sinabi ng mga bantay sa bilangguan kay Pablo, inutos po ng mga pinuno na palayain na kayo. Lumabas na kayo at umalis ng mapayapa. Pero yung ginawa ni Pablo, I have the rights. Diba? Alam ni Pablo yung kanyang karapatan bilang Romano. So tingnan natin, no? Subalit sinabi ni Pablo sa kawal, ibinahagupit nila kami ng hayagan at ipinabilanggo ng hindi man lang nilitis. Gayong kami ay mamamayang Romano at gayoy palihim nila kaming palalayain, hindi maaari. Sila ang pumarito at magpalaya sa amin. Di po ba? Papalayain lang sila ng mga jailer? No! Sila yung nagpahagupit. Sila yung nagpakulong nang hindi man lang nililiti sila Pablo. Sila yung magpalaya. Di po ba? Hindi yung pride. Kundi pinapakita lang ni Apostol Pablo yung kanyang karapatan bilang Romano. Amen po ba? Dahil sa kanilang batas, meron din silang sinusunod. Ano din sa Pilipinas, may batas din tayong sinusunod. Amen po ba? Ganun po yung ginawa ni Apostol Pablo. And sabi dito, ipinaalam ng mga kawal sa mga pinuno ng lungsod ang sinabi ni Pablo. Ano yung reaction nila? Natakot ang mga iyon nang malamang sina Pablo at Silas pala ay mamamayang Romano. Diba? Yan ang hirap kapag yung bida-bida lang no? Hindi mo lang tinatanong kung sino ba itong mga to Sino ba sila? Apostol Pablo. Yun lang namang nagdala sa kanila doon. Nawalan lang naman
sinasapian ng masamang espiritu na kung saan napalaya, na nagbabanggit sila Pablo. Nagpapahayag sila ng daan kung paano maliligtas. Pero hindi nakinig. Kasi mas importante sa kanila ang kayamanan. Amen? Yun talaga eh. Yun yung talagang lalabas sa action natin eh. Kung tayo ay after pa sa kayamanan o after sa Lord. Amen? Kaya naman sabi dito, natakot yung mga Romano. Sabi dito, kaya't sila'y pumunta sa bilangguan at humingi ng paumanhin sa dalawa. So hindi pala po kasama si Lucas. Ang kasama lang po bang nakulong? Si Pablo at Silas. Inilabas nila sina Pablo at Silas at pinakausapang lisanin ng lungsod. Pagkalabas ng bilangguan, nina Pablo at Silas ay nagpatuloy sila sa bahay ni Lydia at dinatnan nila roon ang mga kapatid. Bago umalis ang dalawa, pinagbilinan nila ang mga kapatid na magpakatatag sa pananampalataya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag sa pananampalataya. Ano man yung sitwasyon natin, ano man yung kinaharap natin, sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Ulitin natin, magpakatatag ako. Kailangan natin magpakatatag. Amen po ba? Hinahayaan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesucristo, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak. Wala po kami may tatago sa iyo, Panginoon. Alam mo yung mga pinagdaraanan, Panginoon, ng iyong mga anak. And still, O God, we choose to worship you. We choose to pray, Panginoon, dahil alam namin, makapangyarihang Diyos ang nakikinig sa aming mga panalangin. Aba, ano man yung mga panalangin ng mga kapatid ko na naririto, dinggin mo ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa na magtiwala sa iyo, Panginoon. Kami man, Panginoon, ay dumaranas na mabibigat na pagsubok, physical man, mental man, emosyonal, o maging spiritual, Panginoon. I pray, Lord, that you may open the hearts of your people. Ay ganun din, Lord God, sa mga hindi pa nananampalataya, buksan mo ang kanilang puso't isipan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, upang maksilaman din, Lord, ay makakilala sa iyo ang aming sambayanan, Panginoon, sa sambayanan ng buong iglesia, Panginoong Jesucristo. I pray, I humbly ask, Lord, that you may open their hearts, Lord, na makita nila na ikaw po ang kailangan nila, Panginoon. Lord, sa mga kapatid ko na nananalangin, Panginoon, para sa kanilang pamilya, dinggin mo ayon sa iyong kalooban. Sapagkat makapangyarihan ka, hindi kami nagtitiwala sa aming sarili o maging kanino man, kundi sa iyo lamang aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang magligtas, Panginoon, even magbasag ng puso na matigas, O God. Lord, I pray, kung paano man ina-expose ang heart, Panginoon, ng tao sa pamamagitan ng iyong salita. Expose the heart ng mga taong nakakapakinig, Panginoon, ang mensahe mo rito, linggo-linggo, O God. And Lord, maging Panginoon, sa paglabas ng panambahang ito, sa anuman dalhin ng iyong mga lingkod, buksan mo, Panginoon, ang puso't isipan ng mga taong kanilang mapapahayagan. Kanilang makakasalamuha, O God. Saan mo man dalhin, Panginoon, sa trabaho, sa paaralan, sa tahanan, sa mga kamag-anakan, Panginoon. We pray that your salvation, Panginoon, ang siyang patuloy na matanim sa puso't isipan ng bawat isa. Lord, maraming salamat, Lord. Sa iyong mga kamay ko po pinagkakatiwala ang lahat ng gawain ng iyong iglesia. Maging sa West Krame, Panginoon, I pray for workers, O God, sa iglesia mo roon, Panginoon.
mo po si Pastora Nes at ingatan ang kanyang pinagbubuntis, Panginoon. Ang kanyang nasa sinapupunan, Panginoon, maging ang kanyang kabiyak, O God. Ingatan mo rin po ang lahat ng buong iglesia, Panginoon, sa West Krame. Maraming salamat, Lord, sa pag-equip sa bawat anak mo. Maging, Lord, sa mga kapastoran na ipinahintulot mo makilala namin, kay Pastor Joel, kay Pastor Ed, kay Pastor Nestor, kay Pastor Larry, Panginoon, kay Pastor Jonathan, O God. And Lord, I pray maging kay Bishop, Lord, sa mga kapastorang ito, hayaan mo silang lumakad ayon sa iyong katotohanan. Na makita nila na ikaw lamang po ay sapat na, Panginoon, upang mapalaganap ang iyong mga salita sa tulong ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat, pagpupuri sa aming Panginoong Jesucristo at pananampalataya. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Yalinayaan ko po na Ang mga ating mga deaconess na pumunta dito sa harap at ipamahagi po ang kopa na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang itong sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. Basahin po natin ang babala ng ating Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 11 verse 27 to 29. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami at may ilan ngang namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo atulan ng ating Panginoon. Inanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po'y magpasiyasat sa ating Panginoong Jesucristo. Tamin po natin ang panalangin bilang paghanda sa pagtanggap natin sa banal na komunyon na sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit dahil sa habag at biyaya mo kami naririto, Panginoon, sa iyong harapan. Hayaan mong siyasatin ang aming puso't isipan at patuloy na yung paggalang namin sa aming Panginoong Jesucristo ay manatili sa aming puso't isip at diwa, Panginoon. Itaas po natin ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, ito ang aking katawang inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, sa pag-alaala namin, Panginoon, sa lahat ng paghihirap mo sa krus ng Kalbaryo, dalangin ko nawa, Panginoon, paging dapatin mo ang bawat isa sa aming pagtanggap, Panginoon, ng sumisimbolo sa iyong katawan. Hayaan mo, Lord God, na patuloy namin bigyang halaga, Panginoon, ang lahat ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. And Lord,
makapaghihiwalay sa amin Panginoong Jesucristo. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo sa amin. Lord, sa aming pagtanggap, patuloy mong i-embrace ang bawat isa by the power of your Holy Spirit. Comfort your people, and Lord, we honor you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. Amen. Tanggapin natin lahat ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo ng may pananampalataya. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipang pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing niyo inumin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa aming pagtaas ng sumisimbolo sa iyong dugo, patuloy naming inaalala, Panginoon, ang bawat dugong dumanag sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay maligtas. Upang kami, Panginoon, ay luminis sa lahat ng aming mga pagkakasala. Upang kami, Panginoon, ay gumaling sa lahat ng uri ng karamdaman sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoong Jesucristo. Gamitin mo ang sumisimbolong ito na kami, Panginoon, ay patuloy na magpasakop sa iyong kabanalan, magpasakop sa iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalatayang inilagay mo sa aming mga puso. Hayaan mo rin po, Panginoon, bawat may karamdaman, in the name of Jesus, gagaling in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord. We glorify your name. We honor your name. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, praise God. Pinagpala po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. Lahat po tayo ay patuloy na nararanasan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon po tayo po idadako na sa tithes and offerings. Mula po sa aklat ng John, chapter 3, verse 16, ang sabi po nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kung kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Purihin po ang salita ng Diyos. Una pa lamang po, sino ang una nagbigay? Ang Diyos. Huwag po natin kalilimutan na ang lahat po ng ating natatanggap ay nagmula sa Diyos. Kung kaya ang bawat Kristiyano, kapag nagbibigay, hindi po mahirap. Hindi labag sa kalooban. Sapagkat kung ikaw nalalaman mo kung kanino nagmula ang lahat ng bagay, masaya kang magbibigay. Amen po ba? You will give cheerfully dahil alam mo na ang Diyos hindi nagkulang sa buhay mo. Na ultimo yung kaisa-isa niyang anak na wala namang kasalanan. Isinugo niya para tayo ay maligtas mula sa ating mga pagkakasala. Na dapat tayo yung ipinako sa krus. Pero ang Panginoong Jesus ang gumawa nun para lang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya when it comes to tithes and offerings, lagi po natin alalahanin na ito ay act of worship. Pagbabalik lamang po na kung ano man ang ating natanggap sa ating Panginoon. Na ito po ay gagawin natin wholeheartedly ng punong-puno ng kagalakan yung puso natin dahil ang ating Diyos ay faithful sa buhay natin. Noon, ngayon at magpakailanman, lahat ng salita niya na napakikinggan natin ay pawang katotohanan lamang at ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Kagaya nga po, sino po yung mga nag-aral dito ng theology last week, diba? Napag-aralan natin yung buhay ni Abraham. Yung faithfulness ni Abraham na sa unang tawag pa lang ng Diyos, siya ay tumugon na dahil alam niya na ang Diyos ay tapat. Kaya nawa po bawat isa sa atin ay ganun din po. Na kung tayo po ay tawagin ng Panginoon, kasi minsan ang tithes and offerings, kadalasan ang iniisip lang, naka-cover lang sa salapi. Hindi po. Kasi yung tithes and offerings, we can offer our talents din po. Yung time natin, we can offer it to praise our God, to worship our God. Hindi po natatapos lang sa pagbibigay ng kaperahan o anuman pong bagay na mayroon tayo sa mundong ito. Kundi kung paano po tayo bilang isang Kristiyano, yung character natin bilang isang Kristiyano. Sapagkat kung alam po natin ang tunay na karakteristik ng Diyos, mag-flow po yan sa buhay natin. Kahit hindi man natin yun sabihin sa salita, makikita po yan sa buhay natin ng mga taong nakapaligid din sa atin. And nawa po, ang bawat isa sa atin ay magamit sa kapurihan ng Diyos, hindi lamang po sa pagbibigay, kundi maging sa loob ng tahanan para mag-flow po yung blessings na nagmumula sa Diyos. Yung blessings na hindi lang material na bagay, kundi yung salita po ng Diyos na hindi natin maipagkait sa mga kapatid natin, higit sa lahat, sa pamilya natin. Amen. So, dito po, ang Diyos ay mapagmahal na tagapagbigay. Yun nga po, yung giving, part lang siya ng character ng Diyos. Hindi natatapos yung giving or yung character ng Diyos sa pamamagitan lamang ng giving kasi yung unconditional love ng Diyos, napakalawak po niyan. Siya ang unang nagbigay at ang kanyang pagbibigay ay sacrificial. So, dun nga po sa 1 John chapter 4 verse 19, ano pong sabi ron? We love because He first loved us. Ang unang nagmahal sa atin ay Diyos. Kaya lamang po tayo natututo na magmahal dahil una tayong inibig ng Diyos. At
yung pagbibigay po, may layunin lagi ang Diyos na dapat hindi natin kalilimutan na may purpose po ang giving. Ginagamit po yan para po sa pagpapalago ng ugbasan ng ating Panginoon. Natiriya ko naman po sa inyo na ang ating pong mga ikapo o ating pong ipagkakaloob ay para lamang po mapapurihan ng ating Diyos. Hindi po para kanino man o sino man ang may sariling interest doon, kundi para lamang po mapapurihan ng ating Diyos, magamit para sa kanyang kapurihan. At yun, huwag po natin kalilimutan yung pag-acknowledge sa ownership ng Panginoon para sa ating pagbibigay, hindi po siya labag sa kalooban natin, kundi bukal po sa puso natin ang pagbibigay dahil ang Diyos po ay kailanman hindi magbabago. Siya ay laging tapat sa buhay natin. Gano'n man po kahirap ang sitwasyon sa buhay, ang Diyos po ay tapat. Kaya huwag po tayo mag-alangan sa ating mga ipagkakaloob sa Kanya. Ano man pong halaga niyan, alam ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso natin, ng isip natin. Kaya lahat po tayo, manalangin po tayo with declaration sa bawat po ikapo o ipagkakaloob natin sa Diyos. Hallelujah. Jesus, we worship you. We glorify your holy name. We praise you. Kulang, Panginoon, ang mga salitang ito upang magpasalamat sa iyo. We humble ourselves before you, O Jesus. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. At ang lahat ng bagay na ito ay pawang nagmula lamang sa iyo. Salamat po sapagkat tinuturuan mo kami, Panginoon, kung paano magbigay cheerfully ng may kagalakan sa puso namin na buong-abaw na pagmamahal na nagmumula sa iyo. Patuloy mo nawa, Panginoon, bigyan ng kalakasan ng bawat isang naririto na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo hanggang sa muli mong pagbabalik. Ano man pong sitwasyon sa buhay, malagana man kami o Panginoon o kami man ay dumanas ng paghihirap, nawa magsilbi ito, Panginoong biyaya sa amin upang lalo kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isang naririto. Patuloy mong gamitin, Panginoon, ang lahat ng aming ipagkakaloob sa iyo upang lumago ang iyong ubasan. Magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita at makapakinig din, Panginoon, ng mga tao, Lord, na hindi pa bukas yung puso nila, hindi pa bukas yung isipan nila sa iyong mga salita upang matuto, Panginoon, gaya ng pag-mold mo sa amin, gaya ng pag-improve mo sa amin, Panginoon, spiritually. May you bless each one of us in every aspect of our lives, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat batang naririto, bawat kabataan, Panginoon, na nag-aaral pa. Patuloy mo silang bigyan ng knowledge and wisdom na makapagtapos sa kanilang pag-aaral, Panginoon, at hindi ma-waste, Lord, yung opportunity na ipinagkaloob mo sa kanila na matuto, maging sa salita ng Diyos. Even, Lord, yung mga kananayan at katatayan na naririto, Panginoon, the young professionals, Jesus, nawa magsilbi kami, Panginoong instrumento upang mapapurihan ka saan man kami pumaroon, O Jesus. Maging sa aming mga kumpanyang pinagtatrabahuan, bless those companies, Jesus, upang maging pagpapala rin sa amin ito. And Lord, maging channels of blessings din kami, Panginoon, hindi lamang sa bahay panambahan ito, kundi maging sa loob ng aming tahanan at buong sambahayan. Lord, maraming salamat po sa iyo at kami patuloy na magbibigay ng buong kagalakan sa aming puso sapagkat ikaw ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat sa lahat ng ipinagkakaloob mo sa amin. Pagsubok man yan o pananagana, Jesus, maraming salamat po. We will forever praise and glorify your holy name. Marami pong salamat. Ito po aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan namin, Panginoong Jesus, naming tagapagligtas at sa tulungan gabay ng Banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Plug
Akala lang si Kelvin. Akapela na lang. Akapela na lang doon. Isa ka sa nagbago. Ito talaga pag naka-brace eh. Masaya. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Praise, ayan, ninayayaan po natin na si Sister Maria Angelina Basawan. Siya po ay pupunta sa Canada sa May 8, May 6, ayan, May 6. Pero ano, 1 month lang po siya doon, mamimiss natin siya ng 1 month. And it is really privilege na siya po ay makapunta sa first time ba doon? Or, yeah, first time na makapunta ng Canada. At visit visa ni Kuya. Ayan. Sana all, birthday ni Kuya, nag-i-invite sa Canada. So, napakabuti ng Lord, no? And alam ko, hindi lang siya makakaranas nito. May mga kapatiran pa tayo para ranasin din ng Lord na makapunta sa ibang lugar. Amen po ba? And napakabuti ng Lord. Tayo pong lahat, iunat natin ang ating mga kamay sa ating kapatid. Sama mo ng iyong anak dahil siya ay may iwan dito. Kasama ng kanyang mga tito-tita. Ayan. Ito po ay kanyang nag-iisang anak na si Zigzig. So tayo pong lahat ay manalangin. Ipag-pray po natin sila. Panginoong Jesucristo, tunay nga na ikaw ang Diyos na nagpapala sa iyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, kay Maria. Ikaw po ang patuloy na sumama sa kanya. Ayusin mo po, Panginoon, ang lahat ng mga dokumento, Panginoon, na wala pong maging aberya, Panginoon, in the immigration, O God, hanggang sa lugar na kanyang pupuntahan, Panginoon. Patuloy nawa maging safe yung kanyang travel, Panginoon. Hawakan mo po ang pilot na magmamaneho, Panginoon, ng kanyang sasakyan na aeroplano, Lord God. I pray din, Panginoon, na lahat po ng gagamitin niyang transportation maging safe, Panginoon. Gabayan mo po ang lahat ng magmamaneho nito, Panginoon. And Lord, ganun din po sa pagdating niya doon sa lugar na kung saan, Panginoon, sa Canada, Lord, ingatan mo siya. Patuloy na maibahagi niya, Panginoon, ang iyong mga salita sa kanyang kuya na naroroon, Panginoon. At patuloy na makita ng kuya niya kung gaano ka po kabuti sa buhay, Panginoon, ng aming kapatid na ito. At maging sa kanyang anak na maiiwanan dito, Panginoon, patuloy mo siyang ingatan, gabayan sa patnubay ng kanyang mga tito at tita, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na gabayan siya, ilayo mo po siya sa anumang kalungkutan at patuloy na gabayan siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa loob ng 1 buwan na pamamalagi doon, Panginoon, ni Maria. Samahan mo siya, gabayan, bigyan mo siya ng karunungan at patuloy na pagpalain at maging pagpapala siya sa kapatid niya na naroroon. At Lord, ang salita mo, Panginoon, ang patuloy niyang daladala, Panginoon, na kayamanan na higit sa lahat, O God, na maibahagi niya sa kanyang kuya at sa mga kamag-anakan pa nila na naroroon. Ama, maging pagpapala siya saan mo man siyang dalhin, Panginoon, at samahan siya ng libo-libo mong anghel na gagabay at mag-iingat sa kanya, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Sister Flor. Pag-pray po yung mga may prayer. Ito po yung mga may birthday. Si Maria Ana May, Rebecca, Sister Marisa, Raven, Joanna, Marjorie, Jason, at Jenica. Sino pa po? Lahat po lang nabanggit dito po sa harap. Lahat po ng may
birthday, si Lele ba birthday mo? Birthday na. Si Lola Mami, ayan po. Sino pa po? Dito na po sa harap, lahat po ng may birthday. Yung mga hindi po nabanggit, lapit na lang po sa harap. Oh, saan yung may birthday? Saan kayo? Ay, sa event ba? May nagalit siya si Tita. Oh, nag-iisa lang ba to? Isa lang. Oh, ang dami ano? Wala Eight po, yan. wala. Wala. Ayan o, Maria, Ana May. Wali na po Rebecca. Oh, Rebecca. Ito na si Rebecca sa akin. Tapos si Wala. Marisa. Si mama niya. Raven. Joanna. Marjorie. Saan? Ay, Si Marjorie yun. Sinama na po isa. Jason. Jason. Wala si Jason tsaka si Marjorie. Jenica. Kaya pray na lang po. Pray na po kahit wala. Pray na lang. Sige, tayo ay manalangin. Ipanalangin natin ang may kaarawan. Sige. Yes, God. Hallelujah, Lord Jesus. Ay, asawa ko po pero may birthday dito. Yes, Lord God. Lord Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, na magdiwang po sila ng kanilang mga kaarawan, Panginoon. Lord, i-bless mo po sila, Ama, na sa araw na ito, sila po, Ama, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Sila po, Ama, ay mag-improve sa kanilang buhay spiritual, Panginoon. Maging matatag, matibay sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Nawa pagkaluban mo po sila, Ama, ng kalakasan ng katawan, kalakasan ng kalooban para sa paglilingkod mo, Panginoong Diyos. Ikaw po, Ama, ang nakakaalam sa lahat ng magdidiwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, Panginoong Diyos. Lord, i-bless mo po sila, Ama, sa kanilang buhay, sa bawat araw-araw, Panginoon. Tulungan mo sila at samahan, Panginoon. At nawa, Ama, habang sila'y nabubuhay, ay maging kalugod-lugod po sila sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa God. Nawa, patuloy po silang magpakatibay, magpakatatag po, Ama, sa buhay, na kahit sa anumang sitwasyon ng buhay. Maraming salamat sa God. Nawa, patuloy po silang magpupurit, maglilingkod sa iyo, Ama. Maraming salamat sa God. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, kumanta muna tayo ng happy birthday. Tatayo po si Kat. Salamat po pala sa inyong birthday kahapon. Yes. Yung pamilya natin. Nakakain po ang mga musician. Sige po, tumayo po tayo lahat para sa uling panalangin. Announcement pa? Hindi ka mag-announce. May announcement pa, be? Okay pa, meron po pala ng announcement. Sabi po, di napansin. No pressure. Back to you. Announcement. Sabi lang sa akin kasi closing na lang eh. Okay, announcement po, no? Sa May 3 po, for Sunday, worship lead, si Sister Raynalyn. Second na tayo. Ay, sa second pala. May 10. May 10, second Sunday, worship lead, Sister Abigail. Teacher Doctorate, Sister Marie Joy, Roma Joy. Announcement and closing prayer, Sister Diana B. Okay. Sabi dito, please continue to invite your kids in church every Sunday. Youth Bible study every Saturday from 8 a.m. to 9:30 a.m. Dance ministry practice right after youth Bible study. Yan, sa mga music team practice, every Saturday they also hold a Bible study in fellowship once a month. Saka sa mga gusto po mag-practice ng music o maki-join sa sa song lead o mag-backup yan. Willing po ang ating music team na mag-train ng mga next
Next song leader. Yan. Yes. Tsaka musician. Reminder to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Always remove shoes and slippers before entering the kubo outside. Ano pa ba? Meron pa. Okay? Hindi na gumagana yung ano namin. Yan. Monthly financial reporting will Postpone. be postponed today and will be reported by next week, second Sunday. Meralco bill has not yet arrived or sent to Jacob's BCI. So wala pa daw yung ano. Prayer meeting, recognized Bible study, every Thursday, 9 a.m. to 11 a.m. at Road 5, Aquino Residence. First Sunday is Family Day, therefore we don't have advanced theological training. However, youth and young pro will have their Bible study and fellowship here after this service. Next week, please get ready for discussion about the Book of Law. Sister Reyna Lee, Lorna, Mariflor, Myra, Bro Jason, and Billy. And Ate Billy. Okay, pray na. Okay na. Okay? So, let's pray. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, sa matagumpay na pagpupuri, Panginoon, sa iyo. Sa bawat isa na nandito, Panginoon, Lord God, salamat na patuloy mo, Panginoon, na binibigyan, Panginoon, ng desire, ang puso, ang isip, Panginoon, Lord God. Sa mga hindi po namin nakasama, Panginoon, Lord God, patuloy niyo, Panginoon, na ingatan, gabayan, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, na ilagay sa puso at isipan, Panginoon, Lord God, yung mga salita, Panginoon, Lord God. Sa aming mga natutunan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mabuting balita, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. At uuwi kami, Panginoon, Lord God, na dala-dala ito, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon, at masaya, Panginoon, Lord God, ang bawat isa sa aming, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng mga ginamit po, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, Lord God, na bigyan ng knowledge yung wisdom, Panginoon, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, na ginagamit mo, Panginoon, at umadlat, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa ministry, Panginoon, kundi sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po at nawa, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ay makauwi kami, Panginoon, ng ligtas, Panginoon, ng mapayapa, Panginoon, Lord God, at may dala sa aming mga puso, Panginoon, Lord God. Tanggapin po natin na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pag-asa ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance toward you and give you peace. Amen. Amen. Ayun, pinagpala mo ba ang lahat ngayong araw na to? Amen. Ayun, bago po tayo umuwi sa ating pansamantalang tahanan, muli po natin awitan ng ating Diyos na buhay.